how destructive the earthquake was in this part of the building. And all the jumble of walls. 10 cities na lumubog na sa tubig. Welcome to Arvin Polo TV. Ang syudad o city ay isang lugar kung saan nakatira ang libu-libong individual at dito nagsisimula ang kwento at alaala ng isang pamilya, mga individual na unti-unting tinatahak ang kanilang mga pangarap at mga tao na kahit hindi magkakadugo ay unti-unting nakakabuo ng isang pagkakaibigan at tinuturing ang bawat isa bilang kapamilya. Ngunit paano kung ang mga syudad na ito ay matabunan o lumubog sa ilalim ng tubig? At unti-unti na lamang ito maging isang alaala ng nakaraan at maglalaman na lamang ng mga masasaya at masisiglang pagtitipon ng mga taong nakatira dito dati. Kung kaya't sa video na ito, tayo'y magdi-deep dive sa 10 syudad na lumubog na sa tubig, na dati dinaanan pa ng ancient civilization pero ngayon ay nakabaon na sa ilalim ng mga alon. Kaya tara simulan na natin. Number 1. Herakleion. Ang Herakleion na kilala rin bilang Thonis ay isang ancient city na matatagpuan sa north coast of Egypt, malapit sa bunganga ng Nile River at sa Mediterranean Sea. Itinatag ito noong 2nd millennium before Common Era. Ang Herakleion ay isang main center ng trade and religion bago pa man naitayo ang Alexandria. Ang lungsod ay kilala sa temple ni Amun, isang mahalagang diyos sa ancient Egypt, at sa shrine ni Heracles na nagbigay ng pangalan sa lungsod. Ang Herakleion ay isang masiglang lungsod, punong-puno ng trade and culture, at nagsilbing mahalagang ugnayan sa pagitan ng Egypt at ng ibang mga bansa sa Mediterranean. Sa kabila ng kasiglahan ng lungsod, ang Herakleion ay hindi nakaligtas sa mga natural disasters. Dahil ang lungsod ay unti-unting lumubog sa ilalim ng tubig, sanhi ng isang combination ng mga natural calamities. Ang region na ito ay binubuo ng malambot na sediment na nagresulta sa natural subsidence o pagbaba ng lupa. Habang lumilipas ang panahon, nagdulot ito ng unti-unting paglubog ng mga buildings at iba pang mga infrastructures. Bukod dito, ang rehiyon ay madalas na naapektuhan ng mga lindol na nagdulot ng process of liquefaction o ang paglambot ng lupa na nagresulta sa pagbagsak ng mga structures at ang tuluyang paglubog ng lungsod. Ang mga pagbabago sa daloy ng Nile River na siyang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng lungsod ay nagpalala rin ng sitwasyon na nagdulot ng pagkawala ng lungsod sa ibabaw ng tubig. Noong 2000, natuklasan muli ni Frank Goddio na isang French underwater archaeologist ang mga remains ng Herakleion sa ilalim ng Aboukir Bay na malapit sa Alexandria. Ang mga nahukay na artifact tulad ng mga statue, barya at mga bagay na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng lungsod. Ang mga ito ay nagpapatunay sa mayamang trading at malalim na connection ng Herakleion sa mga Greek at iba pang mga kultura. Ang muling pagtuklas sa Herakleion ay nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa trade, religion and architecture ng ancient Egypt at kung paano ang mga natural forces ay maaaring magpabago sa kasaysayan. Ang Herakleion ay isang lungsod na minsang nasa ibabaw ng tubig, ngunit ngayon ay nagsisilbing isang mahalagang archaeological treasure na nagre-reveal ng mga sikreto ng ancient Egypt at ng kanyang mga neighboring culture. Number 2. Pavlopetri. Ang Pavlopetri ay isang ancient city sa ilalim ng tubig na matatagpuan sa shore ng Laconia sa southeast side ng Peloponnese, Greece. Itinatag ito noong tinatayang 2800 before Common Era. Ang Pavlopetri ay naging isang main center ng trade and commerce sa rehiyon noong Bronze Age. Ang lungsod na ito ay nagpapakita ng mga detailed plan sa urbanization, kabilang ang mga kalye, mga buildings at mga libingan na nagpapakita ng mga characteristics ng architecture ng Minoan at Mycenaean civilizations. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang Pavlopetri ay lumubog sa ilalim ng tubig dahil sa combination ng mga natural disasters at geological phenomenon. Dahil ang rehiyon ng Greece ay kilala sa mataas na seismic activity. Dahil sa mga series ng malalakas na lindol, ito ay nagdulot ng pagbaba ng lupa o subsidence na naging dahilan ng mabilis na paglubog ng lungsod. Gayon din, ang unti-unting pagtaas ng level ng dagat sa paglipas ng ilang taon ay lalong nagpalala ng sitwasyon na unti-unting nagpalubog sa Pavlopetri sa ilalim ng dagat. Samantala, ang natural erosion ng lupa sa baybayin o shore ay nagdulot din ng karagdagang mga pagbabago sa landscape
na nagpatuloy sa paglubog ng lungsod. Noong 1967, natuklasan ni Dr. Nicholas Fleming ng University of Southampton ang Pavlo Petri at noong 2009, isang team of archaeologists mula sa University of Nottingham na pinangunahan ni Dr. John Henderson ang nagsagawa ng detailed studying gamit ang modernong teknolohiya tulad ng sonar mapping at underwater archaeology. Kung kaya't ang kanilang mga natuklasan ay nagbigay ng napakahalagang impormasyon tungkol sa buhay, trade at architecture ng lungsod. Ang Pavlo Petri ay isang natatanging halimbawa ng isang ancient city na napanatili sa ilalim ng tubig, na nagbibigay sa mga archaeologists ng rare opportunity na pag-aralan ng isang ancient community sa kanyang original na kalagayan. Ang mga artifacts at structures na natagpuan sa Pavlo Petri ay nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa pamumuhay noong Bronze Age at sa mga dahilan ng pagguho ng mga ancient city sa dagat, na nagdagdag sa ating pagkakaintindi sa mga effects ng mga natural forces sa ancient civilization. Number 3. Villa Epecuén. Ang Villa Epecuén ay isang former village at resort town sa Argentina na matatagpuan sa partido ng Adolfo Alsina, probinsya ng Buenos Aires, malapit sa maalat na Epecuén Lake. Ito ay itinatag noong 1920s. Ang Villa Epecuén ay naging isang sikat na destinasyon para sa mga tourists dahil sa sinasabing therapeutic properties ng maalat na tubig ng lake na katulad ng sa Dead Sea. Sa kasagsagan ng kasikatan nito, ang bayan ay tahanan ng humigit kumulang 1,500 residents at maaaring tumanggap ng hanggang 5,000 visitors na pumupunta para sa cure ng lake para sa iba't ibang karamdaman tulad ng arthritis at diabetes. Ang ekonomiya ng Villa Epecuén ay halos exclusive na nakabase sa turismo, na patuloy na umunlad sa loob ng maraming dekada. Gayunpaman, noong November 1985, ang tragedy na tumama sa lugar ay isang malakas na bagyo at matinding pag-ulan na nagdulot ng sobrang pagtaas ng tubig sa Epecuén Lake. Ang mga pag-ulan ay nagdulot ng pag-apaw ng tubig sa lake na nagdulot ng pagbagsak ng dike o isang mahabang wall na nagpoprotekta sa bayan mula sa tubig. Samantala, mabilis na tumaas ang tubig at sa loob ng ilang araw, ang Villa Epecuén ay tuluyang lumubog na may lalim ng tubig na umaabot hanggang 10 meters. Kung kaya't napilitang lumikas ang lahat ng residente at ang bayan ay unti-unting naglaho sa ilalim ng tubig. Sa loob ng halos 25 years, ang bayan ay nanatili sa ilalim ng lake habang ang mga infrastructures ay unti-unting nasira dahil sa tubig at kalawang. Gayunpaman, noong late 2009, nagsimulang bumaba ang antas ng tubig at unti-unting lumitaw muli ang mga town ruins na naging isang kakaibang landscape na nagpapakita ng mga sira-sirang buildings, rusty na mga kotse at patay na mga puno. Ang lugar na minsang puno ng buhay ay isa ng tahimik na ghost town na naging sikat na destinasyon para sa mga adventurer, photographer at turista. Ang trahedya ng Villa Epecuén ay nagsisilbing babala tungkol sa mga panganib ng pagbabago ng klima at ang pangangailangan para sa mas mahusay na pagpaplano at proteksyon laban sa mga natural disasters. Number 4. Kalyazin. Ang Kalyazin ay isang bayan sa Tver Oblast, Russia na kilala sa natatanging kasaysayan nito at ang kakaibang tanawin ng Kalyazin Bell Tower na matatagpuan sa gitna ng isang lake. Itinatag ito noong 12th century. Ang Kalyazin ay naging isang main center ng trading at religion na Kristiyano-Orthodox sa rehiyon, kilala sa kanilang mga monastery at simbahan. Sa kasikatan nito, ang bayan ay umunlad sa trading sa Volga River at naging sikat sa mga produkto tulad ng mga pagkain, wooden furniture at mga handicraft. Gayunpaman, noong 1939, isang massive change ang naganap nang ang gobyerno ng Soviet Union ay nagpasya na magtayo ng Uglich Reservoir bilang bahagi ng Volga River Hydroelectric Power Project. Ang proyektong ito ay naglalayong magtayo ng isang dam sa Volga River upang makapagbigay ng energy sa rehiyon. Nang simulang gumawa ng reservoir, ang lupa sa paligid ng Kalyazin ay binaha na naging dahilan ng tuluyang paglubog ng mas mababang parte ng bayan, kabilang ang mga ancient monastery at iba pang infrastructures. Isa sa mga pinakatanyag na naiwang structure ay ang Kalyazin Bell Tower, na bahagi ng Nikolsky Monastery na itinayo noong 18th century, habang ang iba pang bahagi ng simbahan at mga buildings ay nawala sa ilalim ng tubig, samantala ang Bell Tower ay nanatiling nakatayo na nagmumula sa gitna ng lawa. At ngayon ay nagsisilbing isang natatanging simbolo ng bayan.
Ang Kalyazin Bell Tower ay naging isang iconic spot, hindi lamang ng bayan kundi ng buong rehiyon, at patuloy na binibisita ng mga turista at photographer na nais makita ang kakaibang view at maramdaman ang history ng lugar. Ang paglubog ng bahagi ng Kalyazin ay isang halimbawa ng mga sacrifices at changes na dala ng progress, partikular na ang epekto ng mga proyekto sa hydropower sa mga ancient community. Bagaman kalahati ng bayan ay nawala sa ilalim ng tubig, ang Kalyazin ay nananatiling buhay sa kabila ng pagbabago, at ang Bell Tower ay nagsisilbing paalala ng mayaman nitong history at ang hindi matatawarang kapangyarihan ng kalikasan at teknolohiya na nagpabago sa hitsura ng isang bayan. Number 5. Samabaj. Ang Samabaj ay isang ancient community na natuklasan sa ilalim ng tubig ng Lake Atitlan sa Guatemala na itinuturing na isang important archaeological site na nagpapakita ng magandang kultura at pamumuhay ng mga ancient Maya bago ito tuluyang lumubog sa lake. Itinatag ito noong pre-classic period ng Mesoamerican chronology, bandang 200 Common Era hanggang 300 Common Era. Ang Samabaj ay isang former island na may mga temple, altars at mga tirahan na ginamit ng mga ancient Maya para sa mga ritual at religious ceremonies. Ang presence ng mga plazas at ceremonial platforms sa lugar ay nagpapahiwatig na ang Samabaj ay isang main center ng religion at culture para sa mga taong naninirahan sa paligid ng Lake Atitlan. Subalit ang Samabaj ay bigla ang lumubog sa ilalim ng tubig na pinaniniwala ang dulot ng isang malakas na lindol o volcanic activity na nagresulta sa pagguho ng lupa at pagbabago sa topography ng lake. Ang Lake Atitlan ay matatagpuan sa isang active seismic zone at ang rehiyon ay madalas na naaapektuhan ng mga natural disasters tulad ng lindol at pagsabog ng bulkan na maaaring nagdulot ng biglaang pagtaas ng level ng tubig sa lake at nagpalubog sa Samabaj. Noong 1996, muling natuklasan ni Roberto Samayoa, isang lokal na diver, ang Samabaj habang nagsasagawa ng pagsisid sa Lake Atitlan nang matagpuan niya ang mga remains ng mga ancient structures sa ilalim ng lawa, kabilang ang mga altar at bahay. Ang pagkakatuklas na ito ay humantong sa masusing pag-aaral ng mga archaeologists gamit ang modern technology tulad ng underwater mapping at sonar imaging upang mas maunawaan ang history at importance ng lugar. Ang Samabaj ay isang natatanging archaeological site na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kultura ng Maya, partikular na sa kanilang mga religious beliefs at practices at kung paano sila mag-interact sa kanilang kapaligiran. Ang paglubog ng Samabaj ay isang example ng epekto ng mga natural disasters sa history ng isang rehiyon. Ngunit sa kabila nito, ang Samabaj ay patuloy na nagbibigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa ancient civilization ng Maya na nagbibigay ng mas malalim na pag-iintindi sa kanilang lifestyle, beliefs at interaction sa kanilang environment. Number 6. Submerged Temples of Mahabalipuram. Ang Submerged Temples of Mahabalipuram, na kilala rin bilang paglubog na lungsod ng Mahabalipuram, ay isang mahalagang bahagi ng ancient coastal city ng Mahabalipuram, na ngayon ay Mamallapuram sa South India, na itinatag noong 7th to 8th century Common Era sa pamumuno ng Pallava Dynasty. Kilala ang Mahabalipuram sa mga kahangahangang monolithic sculptures, rock-cut temples at iba pang mga architectural structures na nagpapakita ng talent ng mga Pallava sa arts and architecture. Ayon sa lokal na alamat, may 7 templong nakatayo sa baybayin o coast nito, ngunit isa lamang ang nanatili sa ibabaw ng tubig at ito ay ang Shore Temple, habang ang iba ay lumubog at tinangay ng dagat. Ang paglubog ng mga templong ito ay matagal ng bahagi ng kwento na sinasabing parusa ng mga Diyos dahil sa kayabangan ng mga tao ng Mahabalipuram. Subalit, ayon sa mga archaeological studies, mas makatotohanang dahilan ng natural disasters tulad ng mga tsunami at pagbabago sa level ng tubig ng dagat na maaaring dulot ng seismic activity sa Bay of Bengal. Posible ring ang mga temple ay lumubog matapos ang isang malakas na lindol o tsunami na nagresulta sa biglaang pagtaas ng tubig. Ang kwento ng mga nawawalang templo ay muling nabuhay noong 2004 matapos ang Indian Ocean Tsunami, kung saan natuklasan ang ilang remains ng mga ancient structures sa ilalim ng dagat na nagpapatibay sa mga kwento ng pagkalubog. Ang mga natagpuan sa ilalim ng tubig ay kinabibilangan ng mga stone structures at fragment ng mga templong itinayo mula sa mga monolithic na bato
na nagbibigay ng bagong history sa Mahabalipuram. Ang submerged temples ay nagbibigay ng mahalagang perspective sa culture at architecture ng Pallava Dynasty at naglalarawan ng epekto ng mga natural disasters sa mga ancient community. Ang Mahabalipuram, kasama ang natitirang Shore Temple, ay ngayon itinuturing na UNESCO World Heritage Site na patuloy na inaakit ang mga turista at researcher mula sa buong mundo. Ang kanilang pagkakatuklas ay hindi lamang nagpapalalim sa ating pag-unawa sa ancient architectural, kundi nagbibigay din ng important information tungkol sa interaction ng tao sa kalikasan at ang resulta ng mga natural force sa history ng civilization. Number 7. Ang Port Royal, Jamaica ay isa sa mga pinakakilalang syudad noong 17th century at tinaguri ang wickedest city on earth dahil sa kasaganahan ng kasamaan, bisyo at kalupitan na naganap dito. Ito ay matatagpuan sa Kingston Harbor na itinatag ng mga Spanish noong 1518 at kalaunan ay sinakop ng Amerika noong 1655. Naging important center ito ng trade at tirahan ng mga pirata, smugglers at merchants. Ang Port Royal ay naging isang lugar ng yaman at kasiyahan kung saan ang bawat sulok ay punong-puno ng activities. Ang lugar ay naging pugad ng mga pirata tulad ni Henry Morgan na nagdala ng kayamanan mula sa mga nanakawan na barko at pinuno ang mga tavern, brothel at pamilihan ng walang tigil na kasayahan. Ngunit ang kasaganaan at kasamaan ng syudad na ito ay nagbunga ng isang malaking trahedya noong June 7, 1692 nang ang isang malakas na lindol ay nagpabagsak sa ilang bahagi ng lugar sa ilalim ng tubig. Sa isang iglap, ang Port Royal na kilala bilang isa sa pinakamayamang lungsod sa New World ay naging isang malungkot na lugar ng pagkawasak at pagkawala. Ang lindol na tinatayang may lakas na magnitude 7.5 ay sinundan ng isang malakas na tsunami na lalo pang nagpalubog sa lungsod. Ang dahilan ng paglubog ay ang tinatawag na liquefaction na isang proseso kung saan ang lupa ay nagiging parang liquid dahil sa tindi ng earthquake. Dahil dito, ang mga buildings, kalye at mga structures ng Port Royal ay bumagsak at nalunod sa dagat, kasama ang mga libo-libong buhay na nasawi. Samantala, ang Port Royal ay itinayo sa isang mabuhanging peninsula, na isang lugar na may mataas na tubig sa ilalim ng lupa na nagbigay daan sa mabilis na pagguho ng lupa. Ang kawalan ng tamang urban planning at ang sobrang pagtatayo ng mga gusali ay nagdagdag pa sa pagkawasak ng syudad. Dahil sa loob lamang ng ilang minuto, 2/3 ng Port Royal ay tuluyang naglaho sa ilalim ng tubig. Ang syudad, na dati punong-puno ng sigla at yaman, ay naging isang malaking kalunos-lunos na lugar kung saan ang mga namatay ay iniwang nalunod at naglaho kasama ng kanilang mga ari-arian. Matapos ang kalamidad, sinubukan ng ilang mga residente na muling buhayin ang syudad, ngunit hindi na ito muling nakabangon. Ang Port Royal ay unti-unting naging isang simbolo ng pagkalimot at pagkawasak. Sa mga sumunod na siglo, ang syudad ay naging isang archaeological site kung saan ang mga researcher at traveler ay pinag-aaralan ang mga nakalubog na remains upang maunawaan ang buhay noong 17th century. Ang mga underwater ruins ng Port Royal ay nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa economy, culture at pamumuhay ng mga tao noong panahong iyon. Ang mga artifact na nahukay mula sa ilalim ng dagat, tulad ng mga barya, jewelries at mga furniture, ay nagsisilbing mga testament ng isang lungsod na minsang naghari sa prosperity at immorality. Number 8. The Sunken City of Ximena. Ang Sunken City of Ximena, kilala rin bilang Kekova, ay isang ancient city sa coast ng Kekova Island sa region ng Antalya, Turkey, na bahagi ng ancient kingdom ng Lycia. Ang rehiyong ito ay sikat sa mayamang history, culture at architecture, at ang Ximena ay kilala sa deep connection nito sa trade at maritime activity. Itinatag ito noong first millennium before Common Era, samantala ang Ximena ay isa sa mga important town sa coast ng Lycia na nagtataglay ng mga castle wall, mga libingan, at mga public bath na nagpapakita ng impluensya ng Greek at Roman. Gayunpaman, ang bahagi ng lungsod ay tuluyang lumubog sa ilalim ng tubig dahil sa series of strong earthquakes na nagpayanig sa buong region. Ang Mediterranean, kung saan matatagpuan ang Ximena, ay isang active seismic zone at ang mga lindol ay nagdulot ng pagtaas at pagbaba ng lupa na naging isa sa mga dahilan ng paglubog ng isang bahagi ng lungsod. Samantala, ang paggalaw ng tectonic plates sa ilalim ng lupa
ay nagresulta sa pagbabago sa elevation ng lupa na nagdulot ng massive changes sa topography ng Kekova Island at tuluyang paglubog ng mga ancient structures sa ilalim ng dagat. Ngayon, ang sunken city of Ximena ay isang sikat na destinasyon para sa mga tourists, divers at researchers na nais masaksihan ang sunken ruins ng city, kabilang ang mga remains ng mga bahay, mga paliguan at mga amphorae na malinaw na makikita sa malinis na tubig ng Mediterranean. Ang lugar ay idineklara bilang isang protected archaeological site upang ma-preserve ang kondisyon ng mga ruins at mahigpit na kinokontrol ang diving at snorkeling dito. Ang Ximena ay nagbibigay ng isang natatanging perspective sa kasaysayan ng Laisia at sa rich heritage ng rehiyon na nagsisilbing isang halimbawa ng kung paano ang mga natural forces tulad ng lindol ay maaaring magpabago sa hitsura ng lugar. Number 9. Old Pantabangan. Ang Old Pantabangan ay isang ancient city sa probinsya ng Nueva Ecija, Philippines na kilala bilang isa sa mga pinakamahalagang community sa rehiyon bago ito tuluyang lumubog sa ilalim ng tubig noong 1970. Ang bayan ay itinatag noong panahon ng mga Kastila at naging isang mahalagang center ng agriculture na nagtataglay ng historic churches, mga public buildings at mga bahay na nagpapakita ng rich history at culture ng rehiyon. Ang buhay sa Old Pantabangan ay umiikot sa agriculture, lalo na sa pagtatanim ng palay, at ang community ay kilala sa kanilang masiglang pamumuhay at deep connection sa kalikasan. Subalit, noong 1973, nagsimula ang isang proyekto ng Philippine government na magtayo ng Pantabangan Dam, isa sa pinakamalaking hydroelectric dam sa bansa na bahagi ng isang malawak na plano upang mapalakas ang supply ng electricity at irrigation sa Central Luzon. Upang maisakatuparan ang proyekto, kinailangan ang paglubog sa malaking bahagi ng lupain, kabilang ang buong bayan ng Pantabangan na nagresulta sa paglubog ng buong bayan sa ilalim ng dam reservoir. Ang mga residente ng Old Pantabangan ay napilitang lumikas at magtayo ng bagong pamayanan sa mas mataas na lugar na kilala ngayon bilang New Pantabangan. Ang paglubog ng Old Pantabangan ay nagdulot ng pagkawala ng maraming historical structure at memory ng isang pamayanang mayaman sa kultura. Subalit nagbigay daan din ito sa pagkakaroon ng malawakang supply ng irrigation at electricity sa rehiyon na lubos na nakatulong sa agriculture at industry sa Central Luzon. Ngayon, ang lumubog na bayan ay isang bahagi na lamang ng history, subalit nananatiling buhay sa alaala ng mga dating residente at sa mga kwento ng mga taong nakaranas ng paglilipat ng bahay. Ang Pantabangan Dam at ang lake na nilikha nito ay patuloy na may service sa mga tao, ngunit ang alaala ng Old Pantabangan ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Nueva Ecija na nagbibigay ng aral tungkol sa sakripisyo at pagbabago para sa ikabubuti ng nakararami. Number 10. Ulus. Ang Ulus, kilala rin bilang ang Sunken City of Ulus, ay isang ancient city na matatagpuan sa Northeast Crete, Greece, malapit sa modern city ng Elunda. Sa panahon ng kasikatan nito, ang Ulus ay isa sa mga important center of trading sa Crete na may populasyon na tinatayang umabot sa 30,000 na tao. Ito ay itinatag noong panahon ng Minoan Civilization. Ang lungsod ay nagpatuloy na lumago sa ilalim ng pamumuno ng Greek at Roman na may mga temple na inialay kay Zeus at Apollo, pati na rin ang mga public bath at mga wall of the fort na nagpapakita ng yaman at kahalagahan nito. Ang Ulus ay kilala rin sa own minting system, isang indikasyon ng malaking papel sa ekonomiya ng rehiyon. Gayunpaman, sa kabila ng kasaganahan nito, ang Ulus ay unti-unting lumubog sa ilalim ng tubig, dulot ng mga natural disasters, partikular na ang patuloy na tectonic activity sa rehiyon. Samantala, ang Crete ay matatagpuan sa isang lugar na may active tectonic plates at ang series ng mga malalakas na lindol na madalas sa Mediterranean ay nagdulot ng pagbabago sa elevation ng lupa na naging dahilan ng unti-unting paglubog ng ilang bahagi ng lungsod sa ilalim ng dagat. Bukod sa mga lindol, ang pagbabago sa level ng tubig ng dagat sa paglipas ng mga taon ay nag-ambag din sa pagkawala ng Ulus na ngayon ay nasa ilalim na ng tubig. Sa kasalukuyan, ang mga remains ng Ulus ay makikita pa rin sa ilalim ng malinaw na tubig malapit sa coast ng Elunda, at ang lugar ay naging sikat na destinasyon para sa mga divers at snorkelers. Ang mga bumibisita
ay maaaring makita ang mga ruins of walls, mga parts ng mga buildings, at iba pang structures na nag-o-offer ng natatanging glimpse ng ancient history sa ilalim ng dagat. Ang pagkawala ng lungsod sa ilalim ng tubig ay magsisilbing paalala sa epekto ng mga natural forces sa mga ancient community at ang kahinaan ng mga lungsod sa harap ng mga natural disasters. Sa kabila ng paglubog nito, ang OLUS ay patuloy na nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga archaeologists at mga tourists tungkol sa ancient livelihood, architecture at culture ng Crete na nagbibigay ng deeper understanding sa history ng Mediterranean.